Nagtrending yung reaksyon ni Jason Tatum na si Brown ang naging finals MVP. Nag-champion naman ng Celtics, secure na ang karir nila, sunod naman contract. Sulit din yung $300 million na kontratang binigay kay Jaylen Brown. Saka deserve naman niya yung finals MVP dahil siya din ang nanalo bilang East Finals MVP noong nakaraan. Si Brown nag-average sa finals ng 20 points, 5 rebounds, 5 assists, 44% sa field at 23% sa 3-point area. Si Tatum nasa 22 points, 7 rebounds at 7 assists per game. Siya ang leader ng Celtics sa points, rebounds at assists sa buong finals. Sinabi kasi ni Tatum na excited na siyang manalo ng championship. Ito yung press con bago yung Game 5. Hindi main thing yung finals MVP. Pero importante yun dahil nanalo sina Isaiah Thomas, yung nasa Detroit, si Tim Duncan, Larry Bird, Steph at si Kobe. Yung dating tatlong championship ni Steph ang nagredefine talaga nun ng kanyang karir ay nung manalo siya ng finals MVP ng 2022. Kaya nasabi ni Tatum na importante pa rin yung award na yun. Sinubukan niyang kunin nung Game 5 kaso maganda na yung lamang nito si Jaylen Brown. Ilang beses na rin kasing sinabi na i-break ang duo ni Brown at ni Tatum. So hindi ginawa yun ng Boston, nagpalakas pa. Sila ulit ang team na nag-champion na number 1 seed sa buong NBA. Redemption din yun para kay Brown. Dati sinasabihan siyang overpaid ng superstar na scrutinize ang kanyang buong karir kasama si Tatum. Pero siya yung pinaka-killer player sa team na yun dahil sa first 3 games kahit nag-struggle si Brown sa 3-point area, 50% pataas ang shooting niya sa field. Kahit hindi naman nakuha ni Tatum ang finals MVP, may total siyang 113 games sa playoffs na sa edad 26 years old. Siya ang number 6 sa playoff assist, second sa rebound, pang-siyam sa steals, 13 sa blocks at pang-6 sa regular season at playoff wins. Number 1 siya sa playoffs sa 3-point shot. Ito yung mga player na under 27 years old na record. Sa overall, si Tatum number 16 sa most 3-point shots sa postseason. Sa overall din, pang number 39 si Tatum sa most points sa playoffs. So kasama dito yung ibang mga retired player na din. Pagpasok ng free agency, nakalinya naman si Tatum sa $315 million na contract extension. Sa 2024, ito ang largest contract sa NBA history kasi next year may bago na namang mas malaking kontrata. Kada taon laging merong largest contract sa history. Base pa kay Woj, ito yung susunod na aabangan kay Tatum. Champion na, may bonus pa. Kapag nakuha ni Tatum ang $315 million, actually mas malaki pa yung pwede makuha niya, papasok siya sa top 10 or top 15 ng highest paid player sa 2026 kada taon. Pero sa largest contract sa overall, si Tatum ang magiging number 1 kapag napirmahan niya yung $315 million. Si Holiday naman nakakuha ng kanyang ikalawang championship. May bonus pang $2.8 million dahil sa kanyang kontrata na meron nakalagay dong incentives. So kasama na dito yung pot money sa championship at saka yung another bonus pa na sila ang number 1 team dito nga sa NBA. Si Holiday ang unang player sa finals na merong at least 10 points, 5 rebounds, 50, 40, 100%. May 4 na taon pa si Holiday sa Boston dahil pumirma siya ng contract extension. Masisecure pa rin ng Boston yung kanilang core player next season. Hindi lang sigurado si Al Horford kung magre-retire na. Kasi ang sinabi niya last year pa tatapusin niya yung 2023. Tapos pumirma siya ng 2 taong kontrata na next season may expire yung contract na yon. Kahit si Porzingis may contract pa sa Boston. Si Derek White may 1 taon pang natitirang kontrata sa kanya. Yung contract extension hindi pa alam dahil nga magkakaroon ng 2 player ang Celtics na $300 million ang kontrata. At least next year andun pa siya sa Boston kung hindi siya mati-trade dahil sa kontrata.